ay bawat era ng NBA mapipinpoint mo ang mga koponan na nagdomina sa liga. Very recently yung Warriors, nina Steph, Clay, Draymond, at syempre yung TNL o team ni LeBron. Particularly yung Heatles o yung Big Three ng Miami Heat. Kung uusog pa tayo ng konti, nariyan yung Chicago Bulls team ni Michael Jordan, tambalang Kobe at Shaq sa LA, pati na rin yung Spurs teams ni Tim Duncan. Mga dynastic, mga teams na matagal na nirahan sa tuktok ng NBA. Pero pag-uusapan natin ngayon ay ang isang team na nag-dominate sa Eastern Conference pero sadly, kinapos pagdating sa NBA Finals. Ito ay walang iba kundi ang early 2000s New Jersey Nets na pinangungunahan ni Jason Kidd, isa sa mga most underrated teams ng 2000s era. Mula 2002 hanggang 2004, isa ang New Jersey Nets sa mga top teams ng East. Kung titingnan mo din kasi ang roster nila, aba may talent talaga. Nariyan syempre si Kidd, tapos si Richard Jefferson, Kenyon Martin, at Kit Van Horn to name a few. Ang hirap pa ng sitwasyon nila bilang isang negosyo dahil kailangan nilang makipagkompetensya sa kanilang kababayan na New York Knicks para sa mga fans. Kaya gaya ng ibang sports franchises na nakipag-compete ng fanbase sa mga established na sports teams, mailap ang success para sa kupunan na ito. Katunayan, matapos ang Dr. J years bilang membro ng New York Nets sa ABA, magdamag na lang napunta sa basement ang team ng New Jersey. Pero nagbago lang yan pagdating ni Jason Kidd. Little brother ng Knicks, parang Lakers sa Clippers. Mula lottery team ay naging 50-win team sila. 52-30. Yan ang kanilang best record sa East at ang best season nila since the ABA o yung sinaunang liga pa ng NBA yun. Tinalo nila ang Pacers ni Reggie Miller sa unang round ng 2002 playoffs. Dinispatcha ang Hornets sa sumunod na round tapos pinigilan ng Celtics-Lakers finals noong 2002. Naging no match nga lang sila sa Lakers team na nooy naghahanap ng three-peat. Ayun nga, naging champion ulit at the expense of Jason Kidd's team. Matapos makatungtong sa NBA Finals for the first time, bumalik ulit sila sa finals sa sumunod na season. Back-to-back appearance para sa Nets. Madali nang makalimutan na oo nga pala nangyari nga pala yun. Hindi ito madali. 49-33 naman ang kartada nila sa taon na to. Tapos tinalo nila ang Bucks, Celtics at Pistons papunta sa finals. Pabalik sa finals. 2 laro nga lang ang talo nila bago tumungtong sa championship round kontra sa Spurs naman. Ay siya, kaso sa finals, muli silang napatumba ng West team. Tadhana nga naman. Back-to-back ka nga. 2 magkaibang dynasty naman nakaharap mo. Pero isa ulit sila sa mga top team sa East sa sumunod na taon. Kaso this time, naungusan na sila ng Detroit. Tapos Detroit ang nagkampiyon. Para bang inaasar ka lang ng tadhana ano. Nakuha man nila si Vince Carter mula sa Toronto, di pa rin nag-translate ito into a championship. Ganon pa man, isa sila sa mga kupunan na masasabi kong nag-overachieve sa era ng 2000s. Aba talaga naman. Eventually magcha-champion din naman si Jason Kidd bilang player sa Dallas at bilang assistant coach sa Lakers. Pero bumabalik ang mga panghihinayang ko habang binabasa itong sulat ni Ryan Garcia. Ay siya, one of the most fun teams to watch. Isang appreciation post lang para sa isang underrated team ng 2000s era, ang New Jersey Nets. Ay siya plok, Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Chambalero. Dumalaw ka na rin plok sa chambalero.com.